They are so afraid of a Sara presidency that they they would sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila i-prosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves. Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam po na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman niya. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Nagsalita dito no? Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yun nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Papatawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Lebiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At ipinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya.
Tatamaan ang ekonomiya. Sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to ha, question. Buhay po ba si Cabral? Wala po akong alam doon. Wala po ako. Anyway, can I change the subject? Yung sa China, kasi yung kakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? I mean sa Senate, with regards to Tariela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take niyo dyan? Well, the chief architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat, presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya. Another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case, diba, a few days ago against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay, guys, any more questions, please? Mukhang nakuha niyo yung soundbite. Yes, sir. Identify yourself. Eta ng Rogue News Tabloid and 96.7 News FM. Kung nararapat ba bang manatili itong mga senado sa Congress, wala namang ginagawa eh. May mga usap-usapan, tanggalin na lang. Mas makakatipid pa yata Pilipinas dyan. Hindi naman po. Yung institusyon ay dapat natin igalang sapagkat yan ay bahagi ng ating saligang batas. At madali pong mag-usama. Naniniwala po ako na marami pa rin matitinok na congressmen at mga senador. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na nitong ginagawa ko na ito dahil may mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politiko. Subalit, sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. So, para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod ko. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment. Na ang batayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga iniidolo. At siyempre, yung batayan ko dito ay matindi kong pananampalataya sa ating Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nararapat. Very good. Yes. Sige. Okay. Quickly. Napag-usap kanina yung tagal ka na nanubat and then naging super vocal ka talaga against corruption and directives, of course, sa administration. May mga threat ka bang na-receive or may mga tao ba nagsabi siya na maglayo ka? Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako, ay pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking mga sinasabi. At naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi totoo. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingi ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Well, the truth hurts, di ba? Ang problema ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am. Go ahead. Kung Salvation Reform from Runda Balita, Pilipinas, itatanong ko lang kung ano po yung masasabi niyo kung yung sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nag-relisyon po yung session. Ano po komento natin? Kasi it regards po yan sa flood control na pinag-usapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, bukod dito sa
bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.